Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, samahan niyo po inyong likod, si Kamanong. Tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag at na real talk po ni Jessica Soho. Ito pong DPWH Secretary na si Vince Dizon na hindi po isang engineer. Kaya may tanong po si Jessica Soho, mga kababayan. Pakinggan po natin at umpisahan. Setup ko lang po. 1 year into the job, I'm sure Secretary Dizon, they're cutting you some slack. Malaki naman yung allowance na binibigay ng taong bayan sa inyo kasi alam naman nila na sinalo nyo lang itong portfolio na ito ng gobyerno at sa inyo napunta yung responsibilidad. Pero hinahanap pa rin meron na bang komprehensibong flood control program ang gobyerno? Alam na ba ni Secretary Dizon ang ginagawa niya? Wala tayong tigil sa pagdedredge ng mga ilog, sa pagdedredge ng mga estero natin, sa paglilinis, pagdidiklag ng ating mga drainage systems. Yan po ay kailangan gawin natin kasi alam mo nakakalungkot, Jessica. Yan ang pinakasimpleng gawin at pinakamadaling gawin. Pero hindi yan ginawa. Kung saan-saan dinala ang pera, Napapamura na nga ho kayo. alam mo, ayokong ginagawa yun, Ma'am Jessica, na hihiya na nga ako sa daughter ko kasi sinasabihan na ako, ba't ako nagmumura lagi sa TV tsaka sa YouTube, pero alam mo, yung frustration talaga. Hindi ho kayo engineer. Hindi po. Nilipat lang ho kayo ng departamento. You're working with engineers in DPWH and contractors. Paano ho kayo nakakasiguro na hindi ho kayo binubola at napapaikutan ng mga kawatan? Kayo po, DPWH, ang may pinakamalaking second Opo. biggest budget for Opo. 2027. 600 billion, 640 billion. Ilan kaya ho doon ang effectively magagamit? At ilan na naman daw ho kaya ang kukurakutin? So 1 year into the job, Secretary Dizon, are you sinking or are you swimming? Hirap sagutin yan. There are days na ayoko na eh. Suko na ako eh. Meron ba susuko mga kababayan? Susuko ka ba ang budget ng DPWH? Ay 600 plus? 640 plus billion? Susuko ka ba? Tapos ang gobyerno ngayon ay ginawang sindikato ng pagnanakaw. Di umano. Ito pa po mga kababayan. Sunod po natin ito. First, we're just following. Last question, Secretary Dizon. Hindi ho kayo engineer. Hindi po. Nilipat lang ho kayo ng departamento. You're working with engineers in DPWH and contractors, etc. who've been, steeped into the system for so long. Paano ho kayo nakakasiguro na hindi ho kayo binubola at napapaikutan ng mga kawatan? Unang-una, I just have to bring in the right people. No, yung ginagawa natin sa mga importanteng reforma na ginawa natin sa DPWH, yung pag-i-establish ng merit-based at performance-based organization. Dati hindi gano'n. Dati puro pagkakasan, magkakaskay ganito, magkakaskay ganyan. Ayan, siya Alcantara, ayan, kaya naman na naging district engineer yan kasi magkakaskay ganito, ganyan. Pinipilit nating baguhin yan. Kasi may mga maayos na mga tao dyan, kailangan nga mahanap sila at sila yung paangatin natin, sila yung bigyan natin ng responsibilidad. Aminado po siya na napakarami pong kawatan sa DPWH. Ang problema po, mahigit 1 taon na ang mga kawatan. Napakaraming kawatan ang malayang malaya. At ilan lang po ang napapakulong nila. District engineer at mga contractors. Pero ang mga kawatan na mga congressman, representative at mga senador hanggang Malacanang, malayang malaya pa, di umano. Ito pa po mga kababayan. Current direct. Napapamura na nga ho kayo. Alam mo, ayokong ginagawa yun, Ma'am Jessica, na hihiya na nga ako sa daughter ko kasi sinasabihan na ako, ba't ako nagmumura lagi sa TV tsaka sa YouTube, pero alam mo, yung frustration talaga, pag nakikita ko na, halimbawa ito, 3 taon to, hindi ginagawa to, and grabe talaga. And sinasabi sa akin ni Mayor West, sinusunod na sa akin,
parati daw nilang sinusumbong sa DPWH to all these years. Walang nangyayari. So ngayon, finally, gagawin na natin. Opo. Yung Marikina River, Opo. may mga gumagawa na po ng mga meme na sinasabi, eto, gawa ng Japan. Kaya okay. Bakit ho hindi natin kayang gawin yung ginagawa ng mga Hapon? May mga nakikita pa rin ho ako ng mga kalsada, mga flood control, na parang semento lang, ni walang bakal. Opo. Ang nipis ho ng semento. Yung talaga yung mga ginawa nila dati, Jessica. Oo. Lahat ng mga dinatnan natin, lahat ng mga locally funded, puro ganon. Talagang bihira ka makakakita ng locally funded nitong mga nakaraang taon na maayos kamukha nung ginagawa natin sa Marikina at iba pang lugar na foreign funded. Yun po kasi ay ang pondo niyan ay nanggaling sa mga utang natin sa Japan. No, and talagang hindi papayag ang Japan na nagagawa ng substandard at kung ano-ano na yan. Nakita niyo po mga kababayan, sa sariling bibig niya rin po lumabas na yung gobyerno po ngayon, mahigit 3 taon na, pinabayaan lang po ang problema sa baha. Pero ang pera ng taong bayan, bilyon, trilyon, hindi nila pinabayaan. Dahil nga po, ninakaw nila, di umano. Pero ang problema po, nahandyan pa rin. Ngayon, inggit na inggit sila sa Japan. Kasi yung mga politiko po natin, mga engineer, mga contractors, hindi po sila train. Hindi po sila train sa ang utak nila, hindi po utak Hapon. Nakita nyo po, nung ang Hapon ang nag-funded at sila gumawa, dahil sila po ang nagpautang, sila rin ang gumawa. Katulad po ng ginawa nila sa Marikina. Yung Marikina River na yan. Hindi po ba? Ano po nangyari? Ano po sabi ng mga Pilipino? Maayos ang pagkakagawa ng Japan. Matibay. Bakit hindi natin magawa sa ating bansa? Paano kasi? Ang mga politiko, ang nakaupo ngayon ay puro kawatan. Magmula yata sa taas hanggang baba, puro pagnanakaw ang tinarabaho. Di umano. Dahil mismo po, ang sekretary po ngayon na hindi engineer at napapalibutan daw po ng mga kawatan dahil hindi siya engineer, baka siya maisahan din at maluko. Dahil pati siya may issue rin, di po ba? May issue rin po itong si Vince Dizon Dahil mukhang naluko na rin yata siya o kasama na rin siya sa mga kawatan, di umano, na nakikinabang po ng malaking komisyon at porsyento. Hindi kaya. Dahil yung issue niya lang po dyan sa EDSA. Wala pang 1 taon. Ginastusan po ng bilyon-bilyon. Proyekto niya po yun. Kasama po siya ron. Nasira na po. Nagkabak-bak-bak na espalto. Mahigit 1 bilyon ang budget po doon. Hindi po ba? Kaya dyan mo makikita na halos lahat sila mga kababayan ay hindi po katulad ng trabahong Hapon. Ngayon, pati po si Secretary Vince Dizon ay naiinggit. Pagka ang Hapon ang nagtrabaho sa ating bansa, kinaiinggitan nila. Pero, sila mismo ang gumagawa, nasa kanila ang pera ng taong bayan. Bakit hindi nila magawa yung sinasabi ni Jessica Soho? Bakit di nyo magawa yung ginagawa ng Hapon? Samantalang ang tinatrabaho po ng ating pamahalaan ngayon, yung semento, wala pang bakal. Manipis na, matabang na, wala pang bakal. Kaya sandali lang guho. At least, napatunayan po natin na ang malawak ang problema at korupsyon ay nasa gobyernong ito, di umano. Bakit po? Kasi mismong si Vince Dizon ang nagsasabi na ang proyekto at programa na pinabayaan nila ng mahigit 3 taon, 4 na taon na po sila sa gobyerno. 4 na taon na po. Hindi po ba? Kaya nga lang po ang pinakamasakit na pangyayari, ang pera ng taong bayan, mga kababayan, ay walang katarungan. Hindi po tayo makakakuha ng katarungan sa ginawa po nilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Dahil napakahirap po makakuha ng katarungan sa panahon ng binagoongang Pilipinas. Dahil yung sinasabi rin po ng isang dating Defense Secretary na si Gonzales, ginawa po nilang sindikato ang gobyerno sa nakawan, di umano. Kaya paano mo mapapanagot at mapapakulong yan?
Hindi ba Vince Dizon? Mapapakulong mo ba yung sinasabi mo na sangkot sa mga anomalya ngayon? Lalong-lalo na isang damukal na mga congressman, may senador pa, at hanggang Malacanang, at lalong-lalo na yung mga congressman sa Ilocos Norte, at congressman sa Bulacan, at sa Bicol, at sa buong bansa. Meron ka bang pinapangalanan, Vince Dizon, na mga walang yang congressman, lalong-lalo dyan, sa Maynila, sa Quezon City, sa National Capital Region? May pinangalanan ka ba mga mandarambong dyan na hindi nila ginawa ng matino ang kanilang mga proyekto sa kanilang mga distrito? Hindi po ba wala? Lahat po'y kino-cover up. Ni hindi mo nga mapangalanan si sino po? Yung tinatawag na tambaluslos. Hindi niya po mapangalanan. Hindi nga niya mapangalanan ang kanyang amo na palpak eh. Saan po nila dinadala? Sa dating administrasyon ni Duterte. Doon po nila dadalhin. Kasi hindi niya po kayang pangalanan ng palpak. Palpak ang gobyerno ngayon. At hindi niya mapangalanan na grabing korupsyon ang ginawa ng gobyerno ngayon. Hindi niya kayang sabihin yan. Dahil kaisa rin siya riyan. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang real talk po na ginawa po ni Jessica Soho dito po sa bagong secretary po ng DPWH na hindi raw po engineer at napapalibutan pa hanggang ngayon ng mga kawatan, mga kababayan. At syempre po, nahuli po natin sa sariling bibig kung sino po ang mga gumawa ng kawalangihan at katarantaduhan sa paglilingkod, lalong-lalo po sa mga ghost project at flood control scandal. 3 taon na at 4 na taon na sila sa paglilingkod at napakarami na po nilang naipon at ninakaw di umano. Kaya nga po tayo mga kabayan, sana po bigyan pa po tayo ng pagkakataon at sana po bigyan pa po tayo ng ating may kapal na isang leader na manggagaling sa Mindanao para po ang sindikatong ito ay mapanagot at makulong at isuka nilang muli ang kanilang mga ninakaw. Sana po bigyan po tayo ng isa pang manggagaling sa Mindanao, isang agila na magiging leader po ng ating bansa. Sana po ipagkaloob po. At maraming salamat po kung ipagkakaloob po ito ng ating may kapal sa pagsamasamahin po natin ang ating mga panalangin at dasal na sana po ipagbigyan po tayong muli ng may kapal. Thank you po sa inyo mga kabayan. Sana gusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo na mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga tulong at biyaya po ninyo. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Eric Hersho from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, kay Annie Jo, ako si Phil Am, Mary Natividad Linden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo, shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin maraming dasal at panalangin ng tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam, sa muli, bye-bye.